Ang lihim sa likod ng isang mangkok ng sinigang. Paano binago ng isang hakbang sa Maynila ang buhay ko kailanman? May mga desisyon sa buhay na sa isang saglit lang ay kayang baguhin ang takbo ng iyong tadhana. Isang 24 anyos na babae mula sa Canada ang naglakbay ng maisa, tinawid ang malawak na karagatang Pasipiko, at napatpat sa makasaysayang lungsod ng Maynila. Sa isang dapit hapon, habang naglalakad siya sa isang makipot na eskinita, isang pamilyar at napakabangong amoy ngang kumukulong patis, sampalok, at luya ang pumigil sa kanyang nga hakbang. Sa likod ng pintuang iyon, natatago ang isang tahimik na lalaki at isang maliit na batang babae na walang ina. Ang pagpasok niyang iyon ay siyang nadala sa kanyang buhay sa isang direksong walang sinuman ang nakahula. Alamin natin ang buong kwento. At kung paano naging mitsa ang isang dakilang pag-ibig ang simpleng eskinita sa Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito, at mag-iwan ng inyong komento sa ibaba para hindi ninyo mamis ang nga susunod nating kapanapanabik na kwento. Bahagi 1, ang pangarap muli sa malayong kanluran. Ang pangalan ko ay Emma. Ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Victoria, British Columbia, Canada. Ang aking ama ay isang bumbero at ang aking ina naman ay nagtatrabaho bilang isang nas. Kami ay isang tipikal na middle class na pamilya, hindi mayaman, hindi rin naman mahirap. Ako ay nag-iisang anak. Ang lahat ng pagmamahal, atensyon, at kalinga ng aking na magulang ay nakasentro sa akin lamang. Sinasabi nga iba na malungkot ang maging nag-isang anak, ngunit hindi ko kailanman naramdaman iyon. Napakainit at napakasaya ng bawat sandaling kasama ko ang aking mga magulang. Kapag sumasapit ang katapusan ng linggo, lumalabas kami ni Papa para magbisikleta. Tuwing tag-araw naman, ang buong pamilya ay napipiknik sa tabing dagat. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa aking alaala ang sandaling kumakain kami ng sandwich na gawa ni Mama habang pinakikinggan ang hampas ng nga alon. At tuwing taglamig, may mga pagkakataong nagpupunta kami sa ski resort. Nung nasa grade 8 ako, may isang kaibigan na napakita sa aking na isang anime. Nung una, inisip ko lang nakakaiba at nakatutuwa ito, ngunit habang patuloy ko itong pinapanood, unti-unti akong nahumaling. Ang sensitibong emosyon ng mga karakter, ang ganda ng musika, ang kakaibang tunog ng wikang dayuhan, at higit sa lahat, ang kakaibang sining ang bumihag sa akin. Simula noon, simula na akong maganap nga, dayuhang palabas sa internet. Hindi lang anime, kundi maging mga drama na may subtitle ay pinapanood ko na rin. Noona wala akong maintindihan kahit isang salita, ngunit kalaunan ay nasanay na rin ang aking tainga. Nagsimula ko nang gayahin at bigkasin ng mga simpleng salita tulad ng konnichiwa, arigato, at suki desu. Dito rin pumasok ang interes ko sa mga pagkain. Sa tuwing nakikita ko sa internet ang takoyaki, onigiri, ramen, at sukiyaki, mukhang masasarap talaga ang mga ito. May ilang Japanese restaurant sa Victoria, at nakiusap ako kay Mama na samahan ako dun. Tanda ko pa ang lasa nung unang beses akong nakakain ng ramen, isang malalim mainit at tila pamilyar na lasa. Noong pumasok ako sa mataas na paaralan, seryoso ko nang pinaaralan ang wikang Hapon. Sa pamamagitan ng mga online na kurso, sinaulo ko ang hiragana at katakana. Mahirap ito noong una, ngunit sa patuloy na pag-ensayo, unti-unti na akong nakababasa at nakasusulat. Ipinagtapat ko ang aking pangarap sa aking nga magulang. Mapa, gusto ko po makapunta sa Japan balang araw. Ngumiti si Mama at nagsabi, napakagandang pangarap niyan. Nung kabataan ko, gusto ko ring maglakbay pa sa maraming lugar, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Emma, maglakbay ko ng marami ha? Nung high school, napatuloy din ako sa mga gawaing pangkawanggawa. 2 taon akong naboluntaryo sa lokal na silit-aklatan para magturo ng Ingles sa mga batang mula sa mga pamilyang imigrante. Ang karanasang iyon ang nagtanim sa akin ng pangarap na maging isang guro. Pagkatapos kong magtapos, pumasok ako sa Faculty of Education sa University of British Columbia. Ang aking major ay English Education at ang aking minor naman ay International Culture. Bagamat abala sa mga taktang aralin at pagsusulit, hindi ko itinigil ang pag-aral ng wikang Hapon. Sumali ako sa International Exchange Club ng Universidad at naging kaibigan ko ang mga estudyanteng Hapones na nagpunta dun bilang exchange students. Ang isa sa kanila ay si Mio. Si Mio ay isang masiyahin at bibong babae na mula sa Tokyo. Ako ang nagtuturo sa kanya ng Ingles, at si Mio naman ang nagtuturo sa akin ng wikang Hapon at ng kanilang kultura. Dahil kay Mio, mas nalaman ko ang tungkol sa Japan, ang sistema ng edukasyon, ang lipunan, ang kultura, at ang maliliit na damdamin ng matauron.
Maraming ikinuwento si Mio sa akin. Emma, gustong-gusto mo talaga ang Japan, no? Pumunta karon ako ang mapapakita sa iyo sa paligid. Sabi ni Mio, kaya naman lalong tumibay ang aking desisyon. Noon nasa ikalong taon na ako sa kolehiyo, seryoso ko nang pinaisipan ang aking tatahaking landas. Hindi na bago ang pangarap kong maging guro, ngunit ang tanong ay kung saan at paano ako magtuturo. Pwede naman akong magtrabaho bilang guro sa Canada, ngunit gusto kong maranasan ang mas malawak na mundo. At higit sa lahat, gusto kong maranasang mamuhay sa Japan. Bago magtapos, naghanap ako ng programa para sa pagtuturo ng wika. Maraming pagpipilian, ngunit ang puso ko ay nakapako na sa Japan. Nag-apply ako sa JET program. Ang paghahanda ng nga dokumento, pagkuha na rekomendasyon, at paghahanda para sa online interview ay hindi naging madali. Gayunpaman, hindi ako sumuko. Noong Marso 2019, sa wakas ay dumating ang sulat ng pagtanggap. Congratulations, ang iyong pagkakatalaga sa isang mababang paralan sa Nagano Prefecture, Matsumoto, ay napagpasyahan na. Sa sobrang tuwa ay napasiga ako ng malakas. Mapa, nakapasa ako, makakapunta na ako sa Japan. Niyakap ako ngang aking nga magulang upang batiin, ngunit may maluha sa mata ni Mama. Congratulations, Emma. Pero naalala si Mama. Napakalayo ang Japan at mag-isa ka lang doon. Nangingini ang boses ni Mama. Noong Mayo 2019, pagkatapos ang seremonya ng pagtatapos, seryoso ko nang sinimulan ang paghahanda para sa Japan. Nag-apply ako ng visa at nag-impake ng nga gamit. Dahil hindi ako makapagdadamit ng marami, ang nga kailangan ko lamang ang aking pinili. Pagkatapos ang 11 oras na mahabang biyahe sa eroplano, dumating ako sa Narita International Airport. Ibang hangin, ibang wika, ibang nga tao, lahat ay bago. Kasabay ng pananabik ay ang takot na namo sa aking dibdib. Nakatakpo ko ang kinatawan ng programa sa paliparan at dumaan sa isang maikling orientasyon. Pagkatapos ay sumakay ako sa bus patungong Matsumoto. Habang pinamamasdan ko ang tanawin ng Japan sa labas ng bintana, bumibilis ang tibok ng aking puso. Dito ako maninirahan sa loob ng 1 taon. Dumating ako sa Matsumoto. Isang maliit na apartment na inihanda malapit sa paaralan ang naging tahanan ko. Malinis ito at sapat lang ang laki. Tinawagan ko ang aking nga magulang sa pamamagitan ng video call. Ma, pa, nakarating po ako ng ligtas. Lumitaw ang mukha ng aking mamagulang sa screen. Ngumiti si Mama ng may kaginhawaan. Emma, nakarating ka pala ng maayos. Pagod ka siguro? Mapahinga ka muna ngayon. Opo ma, huwag kayong mag-alala, napakaganda rito. Nang maputol ang tawag, medyo kumalma ang aking pakiramdam. Ngunit kahit ganon, naramdaman ko pa rin ang pangungulila. Kinabukasan, nagsimula ang seryosong oryentasyon. Natutunan ko ang sistema ng edukasyon sa Japan, ang kultura ng paaralan, at ang nga pangunahing pagpapahaya sa wikang Hapon. Bagamat nakapagsasalita na ako ng kaunti, nakinig pa rin ako ng mabuti. 1 linggo matapos iyon, sa wakas ay unang araw ko na sa papasok sa paaralan. Ito ay isang maliit na elementarya sa lungsod ng Matsumoto. Mainit akong tinanggap ng principal at ng aking makasamahang guro. Emma Sensei, welcome po. Inaasahan po namin ang magandang pagtatrabaho kasama kayo. Ang mahawak ko ay mula grade 3 hanggang grade 6, kung saan natuturo ako sa bawat klase ng 1 beses sa 1 linggo. Ang aking unang klase ay sa grade 3. Papasok ko sa silid-aralan, 25 bata ang nakatitis sa akin na may kuryosidad sa kanilang mata. Nanginginig ang aking boses dahil sa kaba, ngunit pinilit kong gumiti habang kinakausap sila. Unti-anting lumuwak ang muha nga bata. Natapos ang unang klase ng walang aberya. Nakahinga ako nga maluwag at doon ko lang naramdaman ang pagkawala ng kaba. Dito na nagsimula ang buhay ko sa Japan. Bahagi 2. Ang paglipat ng tadhana sa isang eskinita sa Pilipinas. 1 buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang buhay ko rito. Gayunpaman, dahil sa mga hindi inaasahang pagbabago sa programa, nailipat ako ng aking ahensya sa isang bagong misyon sa Timog Silangang Asya sa Pilipinas. Kaya naman, ang aking buhay bilang isang banyagang guro ay nagpatuloy sa makasaysayan at mataong lungsod ng Maynila. Pagkatapos ng trabaho, bumabalik ako sa aking maliit na apartment at nag-isa. Ang aking hapunan ay madalas na binibili ko lang sa mga convenience store, mga chop noodles, instant na pagkain, at sandwich. Noong una ay bago ito sa akin, ngunit nang lumipas ang 1 buwan, nagsimula na akong magsawa.
Isang gabi ng Martes, hinanap ko sa aking smartphone ang nga malalapit na kainan o karinderya. May ilang lumabas, ngunit karamihan ay malugar na medyo nakahihiyang pasukin kung mag-isa ka lang. Habang iniisip ko kung babalik na lang ba ako sa apartment, naglakad ako sa isang makipot na eskinita sa Maynila. Biglang may pumasok na napakabango at malalim na amoy sa aking ilong, amoy ngang kumukulong patis, luya, at sariwang karne na tila isang masarap na sinigang at nilaga. Kusang huminto ang aking makapa. Naglakad ako patungo sa pinagmumulan ng amoy at sa dulo ng eskinita, nakakita ako ng isang maliit na karinderya. May luma at kupas na siknaga na nakasulat, Torres Karinderya. Mula sa bintana, may mamamalas na mainit at madilaw na liwanag. Tinulak ko ang pinto at pumasok sa loob. Tuloy po kayo, bating isang boses. Tahimik sa loob ng kainan. May 2 o 3 customer lang, at sa likod ng counter ay may nakatayong isang matangkad na lalaki. Muha siyang nasa edad 30s at may seryoso ngunit kalmadong aura. Nang makita niya ako, bahagya siyang tumango. Umupo ako sa isang sulok. Tingnan niyo moga muna ang menu, tawagin niyo lang po ako kapag handa na kayong umorder, mababa at banayad ang kanyang boses. Isang pork sinigang combo set nga po, order ko sa aking pinaksamang Tagalog at Ingles. Gusto niyo po ba engay medyo masim? Tanong niya. Yung katamtaman lang po, salamat. Sige po, sandali lang. Pakalipas ng ilang minuto, inihain na ang pagkain. Isang mangkok ng umusok na sinigang na baboy, isang platitong may patis at sili, isang bundok ng mainit na kanin, at ilang maliliit na side dishes ng gulay. Muling nanamnam ng aking ilong ang nakagagaan ng loop na amoy ng lutong bahay. Humawa ako ng kutsara at tinidor, at humigop ng sabaw. Napakasarap. Ang asim ng sampalo ay balanse, ang karne ay malambot na natatanggal sa buto, at ang sabaw ay may kakaibang init na tila dumadaloy sa kaibuturan ng aking pagkatao. Pagkatapos kumain, pumunta ako sa counter para magbayad. Salamat po, napakasarap ng pagkain niyo. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Doon ko unang nakita ang lambot sa kanyang seryosong mukha. Ang ngiting iyon, sa hindi may paliwanag na dahilan, ay nagparamdam sa akin ng init ng tahanan. Kinabukasan, gabi ngang Sabado, muli kong binisita ang karinderya. Pagkabukas kong pinto, nakita ako ng lalaki mula sa counter. Magandang gabi, bumalik ka pala. Opo, napakasarap po kasi ngang pagkain niyo kagabi, kaya heto ako ulit. Salamat. Ano ang gusto mo para sa hapunan ngayon? Kung ano po ang special niyo ngayon? Sige, sandali lang po. Mula nun, naging regular na customer na akong karinderya. 3 beses sa isang linggo akong pumupunta roon. Sa bawat pagbisita ko, sumusubo ako ng bagong putahe adobo, kare-kare, nilagang baka. Lahat ng luto niya ay may pino at tapat na pagmamahal. Unti-unti na ring dumarami ang aming pag-usap. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kama, isang banyagang kaisipan ang pumasok sa aking isip. Napatanto ko na lagi ko nang inaabangan ang oras para makita ang lalaking iyon, at ang kanyang banayad na ngiti ay hindi na mawala sa aking isipan. Hindi, baka dahil lang naging mabait siya sa akin kaya ako nagpapasalamat, paalala ko sa aking sarili upang pigilan ang tibok ng puso ko. Isang gabi ng Martes, medyo nahuli ako ngang dating sa karinderya dahil naging abala ako sa paghahanda ng mga aralin para sa susunod na araw sa paralan. Sa sandaling buksan ko ang pinto, narinig ko ang isang maliit na boses. Nandito na po ako. Nang lumingon ako, isang batang babay na may dalang backpack ang pumasok. Huminto ang bata nang makita ako. Nabigla rin ako nang makita ko siya. Ang batang ito ay si Hina. Siya ay isa sa mga estudyante ko sa grade 3 sa paralan. Kilala siya bilang isang napakasigla at laging nakangiting bata. Nanlaki rin ang mamata ni Hina nang makita ako. Hala, Emma teacher. Magandang gabi, Hina. Biglang lumabas ang lalaki mula sa kusina. Hina, nakauwi ka na pala. Kumain ka na ba? Kung hindi pa, maghugas ka ng kamay, ipagluluto ka ni Papa. Papa, ang salitang iyon ay umaling-awngaw sa aking utak. Ang lalaking ito, siya pala ang ama ni Hina. Mahinang nagsalita si Hina, Papa siya po si Teacher Emma ang guro ko sa paralan. Ah, ganun ba? Kayo pala ang guro ni Hina. Paumanhin po at hindi ako nakapagpakilala ng mayos nun. Ako nga pala si Tore, ama ni Hina. Ah, opo. Ako naman po si Emma, sagot ko na may pilit at tila formal na ngiti. Biglang bumigat ang aking dibdib, may asawa na pala siya. Mabilis kong tinapos ang aking pagkain at tumayo. Mauna na po ako, salamat sa pagkain. Sige po maiingat kayo, narinig kong sabi ni Tore mula sa aking likuran, ngunit hindi na ako lumingon at mabilis na lumabas ng tindahan. Simula nung araw na yun, hindi na muna ako bumalik sa karinderya.
Isang linggo ang lumipas at muli na namang naging routine ko ang pagkain ng instant food mula sa convenience store. Isang araw habang natuturo, nagkaroon kami ng aktibidad sa grade 3 kung saan ipapakilala ng mga bata ang kanilang pamilya gamit ang wikang Ingles. Ngayon, ipakilala natin ang ating pamilya gamit ang Ingles. Sino ang gustong mauna? Nagtaas ng kamay ang mga bata isa-isa. Bawat isa ay pumunta sa harap para magbahagi. Ngunit si Hina, na karaniwang laging natataas ng kamay ng una sa lahat, ay nanatiling tahimik ngayon. Hina, gusto mo bang subukan? Malumanay kong tawag sa kanya. Unti-unting tumayo si Hina. Sa kanyang simpleng Ingles at Tagalog sinabi niya, "Ang papa ko ang pinakamagaling magluto sa buong mundo at lagi niya akong kalaro. Mahal na mahal ko ang papa ko, siya ang pinakapaborito ko sa mundo." Ang masalitang iyon ay bumaon sa aking puso. Nabubuhay siya kasama ang kanyang ama ng walang ina. Naisip ko na saan kaya ang kanyang ina. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ko ang kanyang advisor. "Teacher, pwede ko po bang itanong ang tungkol kay Hina? Narinig ko po kasi na silang dalawa lang naman niya ang magkasama." Bumuntong hinto ang advisor bago sumagot. Walang ina si Hina. Nung ipinabubuntis pa lang siya, namatay ang kanyang ina sa isang malubhang aksidente sa daan. Ang kanyang ama ang nag-isang nagpapalaki sa kanya habang nagpapatakbo ng karinderya. Tiyak na napakahirap para sa kanila. Napatigil ako. Hindi ko akala na may ganon silang pinagdaanan. Habang naglalakad pauwi, nalpasan ko ang convenience store. Huminto ako, at sa pagkakataong ito, muli kong binalikan ang eskinita patungo sa karinderya. Nakita ako ni Tore mula sa counter at saglit na nagulat ang kanyang mukha. "Tuloy po kayo. Matagal-tagal kayong hindi nakabalik ah." "Magandang gabi po," sagot ko habang may kaunting hiya sa hangin. "Ano po ang gusto ninyong kainin ngayon?" "Isang pork adobo combo po." "Sige po, ihahanda ko agad." Muli nung araw na iyon, muli na naman akong kumain ng hapunan doon. Ngunit ngayon, iba na ang aking nararamdaman. Napasya akong huwag ng makisip ng kung ano-ano at huwag ng pigilan ang bugso ng aking damdamin na natural na nahihila sa kanila. Isang buwan pa ang lumipas. Nanatiling mabait si Tore at laging masarap ang kanyang ngaluto. Si Hina naman, tuwing natatapos ang kanyang pagsasagot sa mga takdang aralin, ay lumalapit sa akin. Natural na lang na tinutulungan ko siya sa kanyang nga homework. "Teacher, ano pong ibig sabihin nito?" Napakatabo ng utak at mausisang bata ni Hina. Isang gabi, medyo nahihiyang nag-alok si Tore. "Emma, kung okay lang sa iyo, gusto mo bang sumabay na sa aming maghapunan?" "Ah, baka po nakakaabala ako." Sabi kasi ni Hina, gusto kaniyang kasabay kumain, huwag kang mahihiya. Nagdaop ng mga kamay si Hina at nagmakaawa. "Teacher, sabay na tayo, please." Nang makita ko ang kumikinang na mamata ni Hina, hindi ko magawang tumanggi. "Sige, salamat sa paanyaya." Ang inihandang hapunan ni Tore ay tinolang manok. Tatlo kaming naupo sa isang maliit na mesa. "Teacher, masarap pa ba magluto ang papa ko?" "Oo, napakasarap. Napakaswerte mo kay papa mo, Hina, dahil araw-araw kang nakakakain ng masasarap na luto." Bahagyang namula at ngumiti si Tore sa papuri. Isang gabi ng Martes, muling nagtanong si Tore ng may pag-alinlangan. "Emma, may gagawin ka ba ngayong weekend?" "Wala naman po, bakit po?" Gusto kasi ni Hina na pumunta sa zoo at tinatanong niya kung pwede ka raw sumama, siyempre kung hindi ka abala. Niyakap ni Hina ang braso ko. "Teacher, sama ka na po, please." Sa tapat at malinis na tingin ng bata, sumuko ang puso ko. "Sige, sasama ako." "Yehe, maraming salamat po." Masayang sigaw ni Hina. Sabado ng umaga, maga akong nagising, naligo, at pumili ng maayos na damit. Mas naging maselan ako sa pagayos ng sarili kaysa sa karaniwan. 10:00 ng umaga, nakita kami ni Tore at Hina sa takwan. "Emma, naghintay ka ba ng matagal?" tanong ni Tore. "Hindi naman po, kadarating ko lang din." Hinawakan ni Hina ang kamay ko. "Teacher, tara na po dali." Dumiting kami sa zoo. Maraming tao dahil weekend. Mahigpit na hinawakan ni Hina ang aking kamay habang hilihila ako sa iba-ibang hawla ng hayop. "Teacher, tingnan mo yung elepante at ang tangkat ng giraffe." "O nga, napakalaki nila." Masaya kaming nagtatawanan habang pinapanood ang nga hayop. Nang sumapit ang tanghalian, naglabas si Tore ang isang lalagyan mula sa kanyang bag. Gumawa lang ako ng ilang simpleng binalot na kanin at ulam para sa atin. "Wow, kayo po ang gumawa nito." "Oh, simpleng baon lang naman." Ang baon na ginawa ni Tore ay napakasarap kainin sa ilalim ng liling na puno. Ang sikat ng araw ng taglagas ay napakainit at walang tigil sa pagtawa si Hina. Nang mahapon na, lumabas na kaming zoo at sumakay sa kotse.
Si Hina ay nakaupo sa likod at halatang napagod dahil unti-unti na siyang nakatutulog. Sa hindi kalayuan, nakarating na kami sa harap ng aking apartment. Itinigil ni Tori ang sasakyan. Maraming salamat sa araw na ito, wika ko. Walang anuman, nag-enjoy din ako. Sa sandaling iyon, nagising si Hina mula sa likod. Teacher, alis ka na po. Oh Hina, napakasaya ang araw na ito, salamat. Kinuskos ni Hina ang kanyang inaantok na makamata at biglang naktanong. Teacher, pwede po bang ikaw na lang ang maging mama namin? Biglang lumingon si Tori sa likod ng may pakagulat. Hina, ano ba ang sinasabi mo? Hindi dapat tinatanong ang ganyang bagay. Bakit po? Sabi mo po sa akin gusto mo rin si teacher. Gabi-gabi mo nga siyang inaabangang dumating sa kainan natin eh. Naging kasing kulang ang kamatis ang mukha ni Tori. Naramdaman ko rin ang matinding init sa aking pisngi. Sa sobrang taranta, mabilis akong bumabang ang kotse at tumakbo pumasok sa loob ng gusali. Pagkapasok ko sa bahay at pakasara ng pinto, tila nawala ng lakas ang aking binti. Napaupo ako sa sofa, gusto ako ni Tori, inaabangan niya ako gabi-gabi. Ang masalita ni Hina ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan. Ang dibdib ko ay bumubulusok sa bilis ang tibok. Kinabukasan, araw ng linggo, tanghali na ako nagising. Alas 11 na ngang umaga. Pagkabukas ko ng refrigerator, halos wala ng laman ang loop. Naisip kong kailangan kong mamili, kaya naligo ako at napunta sa malapit na supermarket. Isinilit ko sa basket ang gatas, tinapay, prutas, at mga noodles, kaya naging mas mabigat ang aking bitbit kaysa sa inaasahan ko. Naglakad ako pawihawa ang mabibigat na plastic bag. Nang malapit na ako sa aking apartment, may tumawa sa pangalan ko mula sa aking likuran. Emma, lumingon ako at nakita ko si Tori na nakatayo ron. Namili ka pala. Mabigat yata yan, tulungan na kita. Kinuha ni Tori ang plastic bag mula sa aking kamay nang walang paaalinlangan. Sa maikling sandali, nakarating na kami sa tapat ng pinto apartment ko. O sige, maingat ka, sabi ni Tori habang akmang alis na. Ngunit bago pa siya makahakbang, bago ko pa man mapaisipan, kusang lumabas ang boses sa aking bibig. Kung gusto mo, pwede ka munang pumasok para magkape. Bahagyang ngumiti si Tori. Sige, kahit sandali lang. Pumasok si Tori sa loob ng bahay. Maupo ka muna, ihahanda ko lang ang kape. Habang nagtitimpla ako, nanginginig ang aking makamay. Sa labas ng malaking bintana, mamamalas ang magandang tanawin ng gabi. Emma, pwede ba akong magtapat sa iyong toto? Humarap sa akin si Tori nang may seryosong tingin sa kanyang nga mata. Ang sinabi niya kagabi. Toto yun. Lunda ang puso ko. Hindi ko alam ang sasabihin kaya nanatili na lang akong nakatiti sa kanyang nga mata. Araw-araw, hinihintay ko ang pagdating mo. Masaya ako kapag kasama kita. Sa totoo lang, ikaw na lang ang palaging laman ng isip ko. Gusto kita, Emma. Ako rin po. Gusto ko rin po kayo, Tori. Simula pa noong una tayong makita, hinawakan ni Tori ang aking kamay. At sa gabing iyon, pinatapat namin ang aming tunay na nararamdaman sa isa-isa. Bahagi 3, ang bagong simula at ang unang unos. Isang buwan na ang lumipas mula nang maging makasintahan kami ni Tori, napagkasaya ang bawat sandali. Pagkatapos ang trabaho sa paaralan, dumidiretso ako sa tourist karinderya para tulungan siya. Kapag maraming customer, ako ang nagsisilbi ng pagkain at naguhugas ng mga pinggan. Ngunit isang umaga, nakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Nahihilo ako at nasusuka, at bigla kong naisip huli na ang aking buwan ng dalaw. Pagkatapos ng trabaho, bumili ako ng pregnancy test kit at nang makita ko ang resulta, 2 guhit. Buntis ako. Sa gabing iyon agad kong tinawagan si Tori. Hello Tori, pwede ba tayong makita ngayon? Bakit? Parang iba ang boses mo ah? Gusto kong magkausap tayo ng personal. Sige, pupunta ako Dayan agad. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto, tumunog na ang doorbell. Pagkabukas kong pinto, bumungad ang naalalang mukha ni Tori. Anong nangyari? Ang pautlan ng mukha mo. Tori, hindi ko alam kung paano sisimulan. Bigla na lang pumata ang aking ngaluha. Niyakap ako ng mahigpit ni Tori. Ayos lang yan. Dahan-dahan mong sabihin sa akin. Huminga ako ng malalim at nagsalita Tori. Buntis ako. Nabalot ng katahimikan ang silit. Tumingin si Tori sa aking mukha at nagtanong, totoo ba yan? Opo, nagtest ako kanina. Muling niyakap ako ng mas mahigpit ni Tori. Natatakot akong sabihin sa mga magulang ko pag amin ko. Huwag kang mag-alala, makasama nating haharapin ito. Nandito ako para sa iyo. Sa gabing iyon, nausap kami ng masinsinan.
Napasya kaming ituloy ang pagbubuntis at magpakasal. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagsasabi sa aming pamilya. Sabado ngang umaga sumakay kami sa kotse kasama si Hina para bisitahin ang ina ni Tore na nakatira sa isang probinsya. May isang oras ang biyahe mula sa lungsod. Mainit kaming tinanggap ng kanyang ina at pinahainan ng saa habang nagtatanong tungkol sa buhay ko mula Canada at ang pagtira ko sa Pilipinas. Sinagot ko ang lahat ng may buong paggalang. Tahimik na sinimulan ni Tore ang usapan. Nay, magpapakasal na po kami. Ibinaba ang kanyang ina ang tasa. Magpapakasal? Opo, at buntis po si Emma. Tumingin sa akin ang kanyang ina at ipinaliwanag kung gaano kahirap ang naging buhay ni Tori noon at kung gaano nangulila si Hina. Ang papasok sa isang pamilyang may ganitong sugat ay hindi madali. Handa ka ba sa hamong ito? Tanong ng ina habang hinahawakan ang aking kamay. Opo, nanay. Mahal ko po si Tori at si Hina. Gusto ko pong maging isang mabuting ina para kay Hina at sasanggol sa aking sinapupunan. Napaya ang ina ni Tore. Maraming salamat, malugot kitang tinatanggap bilang aking manugang. Niyakap niya ako habang umiyak din ako sa galak. Ngunit ang tunay na unos ay naganap ng gabi ring iyon, nang tawagan ko ang aking magulang sa Canada sa pamamagitan ng video call. Masaya silang sumagot habang nag-almusal dun. Kamusta ka na Emma? Tamang-tama, nag-almusal kami ngayon. Ma pa, may mahalaga po akong sasabihin. Nahirapan akong magsimula. Emma, anong problema? May nangyari ba? Sa nangingini na boses, isinalaysay ko ang lahat, na may kasintahan na ako, na mas matanda siya sa akin ng 11 taon, may 10 taon gulang na anak na babae, napapatakbo ng isang maliit na karinderya, at ako ay buntis. Nakita ko kung paano nagbago at tumigas ang muhangang aking magulang sa screen. Naging malamig ang boses ni Papa. Isang 40 anyos na lalaki na may anak na, at buntis ka? Opo, at nagbabalak po kaming magpakasal. Gusto ko pong pumunta kayo rito. Hindi pwede. Sigaw ni Papa na punong galit. Emma, umuwi ka rito sa Canada ngayon din. 24 taong gulang ka pa lang. Bakit mo sisirain ang buhay mo ganyan? Papa, hindi ko sinisira ang buhay ko. Mahal ko po si Tore at si Hina. Nasimula nang umiyak si Mama. Sinabi ni Papa na kung hindi ako babalik, itatawil nila ako bilang anak. Sa gitna ng aking luha, sumagot ako, dito po ako mananatili. Kasama si Tore, si Hina, at ang sanggol na malapit ng isilang, gusto ko pong mabuhay ng masaya kasama ang aking pamilya. Kung ganyan ang gusto mo, ituring mo na kaming ibang tao, at naputol ang tawag. Napaupo ako sa sahig at humagulgol sa iya. Tila ba nawasa ang aking puso sa sakit. Bahagi 4, ang himalan de bagong buhay at isang hindi inaasahang pagbabalik. Lumipas ang buwan at sa wakas ay dumating ang takdang araw. Noong unang bahagiing Setyembre 2020, bandang alas 3 ng madaling araw, isang matinding sakit ang gumising sa akin mula sa aking tiyan. Madaling isinakay ako ni Tore sa kotse patungong ospital, dumating kami doon alas 4 ng madaling araw. 10 oras ang lumipas. Ang sakit ay hindi may paliwanag ng anumang salita. Ngunit sa ganap na alas 2 na hapon, isang maliit na iya ang umaling-aungaw sa delivery room ang pinakamagandang tuno sa buong mundo, ang unang iyak ng aking anak. Inilagay ng nas ang sanggol sa aking bisik. Si Ren, ang aking anak na lalaki. May magaluha rin sa mata ni Tore habang nakatiti sa amin ni Ren, puno ng pasasalamat at pagmamahal ang kanyang tingin. Nang pumasok si Hina kasama ang kanyang lola sa silid, kuminang ang mata ng bata nang makita ang kanyang kapatid. Ang cute! Napakaliit niya, inabot ni Hina ang kanyang maliit na kamay para hawakan ang daliri ni Ren. Pagkawi sa bahay, nagsimula ang totoong buhay ng paalaga ng bata. Dahil baliktad ang oras ng tulog ng sanggol na umiyak tuwing 3 oras, bumabangon ako gabi-gabi na parang isang zombie para magpataba. Noong Setyembre 2021, malapit na ang unang kaarawan ni Ren. Nahanda kami ng isang simpleng selebrasyon. Sa araw na iyon, ang karinderya ay pinalutian ng lobo at bulaklak. Si Ren ay nakasuot ng isang tradisyonal na kasuotan na napaka-cute tingnan, at si Hina naman ay nakasuot ng magandang damit habang inaalagaan ang kanyang kapatid. Nagdatingan ang mga bisita, puno ng tawanan at bati ng happy birthday, ang buong lugar. Ganap na alas 2 ng hapon, sinimulan namin ang isang tradisyon. Naglagay kami ng iba-ibang bagay sa harap ni Ren para sa kanyang pagpili, isang panulat, pera, stethoscope, at isang bola. Naupo ang maliit na si Ren at tumingin-tingin sa paligid bago iniabot ang kanyang maliit na kamay sa panulat. Napalakpakan at natawanan ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng karinderya.
Napatigil ang lahat. Sa may pinto, nakatayo ang aking mga magulang. Unti-unting lumapit si mama, at sa nanginginig na boses, tinawag niya ang pangalan ko, Emma. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ng galit at sakit sa loob ng 1.5 taon ay gumuho. Tumakbo ako patungo kay mama at niyakap ko siya habang umiyak na parang bata. Matapos ang mahabang pag-iyak, bumulong si mama. Tinawagan kami ni Tori. Sabi niya, hindi namin pwedeng palampasin ang unang kaarawan ng aming apo. Nagpatuloy ang selebrasyon na puno ang init. Kinuhangang aking mga magulang ang kanilang apo at binuhat ito habang nakikipag-usap din sila kay Hina. Unti-unti rin silang nakipag-usap kay Tore, binubuksan ang kanilang nga puso. Sinabi ngang aking nga magulang na mananatili sila sa Pilipinas ng 1 linggo. Dinala namin sila sa isang maikling biyahe sa magagandang lugar sa Maynila at Karati Lalawigan. Napunta kami sa Intramuros kung saan namamangha silang naglakad sa malumang kalsada at kumuha ng maraming larawan. Nag-shopping din kami sa malalaking mall sa Makati at sabay-sabay naming pinanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Napakabilis ng 1 linggo. Sa araw ng kanilang pag-alis, sinamahan namin sila hanggang sa Ninoy Aquino International Airport Naya kasama sina Hina at Ren. Sa harap ng departure gate, nagkaroon kami ng huling yakap at pamamaalam. Mahigpit na niyakap ni Papa si Ren bago sila tuluyang pumasok. Habang nakasakay kami sa Kotsapawi, binabaybay ang expressway habang natatanaw ang mabundok sa kalayuan, naririnig ko ang tawanan ni Hina at Ren sa likod ng sasakyan. Kinikiliti ni Hina ang kanyang kapatid at walang tigil sa pahalaha ang maliit na si Ren. Hinawakan ni Tori ang aking kamay, habang mahigpit ko ring hinahawakan ang kanyang mainit na kamay, tumingin ako sa labas ng bintana. Naisip ko, ang buhay ay sadyang puno ng hindi inaasahang nga pangyayari. 2 taon ang nakalipas, nang una kong itapa ang aking nga paa sa banyagang lupang ito, hindi ko akalain na dito ko matatakpuan ang aking pag-ibig, dito ako bubuo ng pamilya, magsisilang ng anak, at magtatanim na kaking mga ugat. Ano nga ba ang pinakamahalagang bagay sa buhay? Ang maglakad ba sa landas na itinakda ng iba? O ang mamuhay sa landas na itinuturo ng sarili mong puso? Pinili ko ang huli. Hindi ito naging madaling landas, ngunit ito ay isang landas na walang anumang pagsisisi. Sa sandaling ito, ang mainit na kamay ng aking mahal na asawa, ang tawanan ng aking mga anak mula sa likod, at ang magandang tanawin sa labas ng bintana, lahat ng ito ay napapatunay sa akin. Hindi mali ang naging desisyon ko. Patuloy kaming mamumuhay ng masaya ng makakasama, lalampasan ang distansya, lalampasan ang pagsubok, at haharapin ang lahat ng bukas na puno ng pag-ibig. Kung naanti ang inyong mapuso sa kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at papapatawad ni Emma at Tori sa Pilipinas, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ayon ang notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga kwento ng totoong buhay. I-share ang video na ito at mag-iwan ang inyong salubang sa comment section sa ibaba. Naniniwala ba kayo na ang pag-ibig ay kayang magbago ng tadhana? Inaasahan ko ang inyong magasago.